Ano po ba yung kahulugan ng salitang sex pagdating sa field of spirituality? Ang sexual desire ng bawat individual na tao ay physical human body na pangangailangan po natin as a human. Kapag labis-labis yung desire natin as a human, nakaka-lower ito ng energy natin. And the lower energy is representing the dark energy. Ito po yung energy ng darkness kapag nag-lower ka. The reason why ang isang individual na tao na lower yung energy niya ay nakakagawa po siya ng hindi maganda. Dahil po once na mag-lower energy ka, ibig sabihin, the dark energy is easy for them na i-possess ka. Na gamitin nila yung katawan mo. Dahil you absorb the negative energy when you're doing a lower energy. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit ang isang individual na tao ay kaya nilang gumawa ng mga masasama. Dahil kapag ang isang individual na tao ay too much desire sa sex, and sabi ko nga, pag nagsobra ang pangangailangan mo, nag-lower yung energy mo. Ito yung dahilan kung bakit ang isang tao ay nagiging rapist at nakagawa sila na hindi maganda sa kapwa. Yun ang dahilan. At ito din po yung dahilan kung bakit yung bawat individual na tao ay yung nangangaliwa sila na kumbaga dahil sa too much need nila sa physical human desire nila, sa pagdating sa sexual desire nila, kung bakit sila nangangaliwa din. So, kung babalikan po natin na sa mga banal na kasulatan na adultery is also kasalanan po siya. So, ito po ang dahilan na once na our physical human body needs too much. We use too much. Yung sex is nakaka-lower ng energy, and the reason why nagkakasala ang isang individual na tao. At ang isang individual na tao din na meron pa po silang desire kumbaga yung sexual desire nila ay mataas pa yung level. Sila po yung mga individual na tao na nasa third density of mind consciousness. Mababa pa po yung level ng kanilang karunungan. Kung bakit yun ang kanilang naiisip at nararamdaman. And as a human kasi, like a blink of our eye, kaya po natin i-lower yung energy natin at kaya natin i-higher yung energy natin. Nakadepende po yan sa isang individual na tao. When you know on how to forgive, to do a forgiveness, kaya mo i-lift up balik yung energy mo into a higher energy. By doing a forgiveness, ibig sabihin, you learn a lesson sa pagkakamali mo. Kapag kaya mo na yun i-recognize at itama, ibig sabihin, you see the light. And you will lift up your energy higher back to your heart, to your love, dahil nga ginamit mo yung puso mo. Kung bakit nag-higher ka na naman ng energy level mo. So, sa buhay natin ito, kailangan po natin ma-recognize and meron po tayong deep knowledge and understanding sa sarili nating nararamdaman kung once ba mag-lower yung energy natin, kapag nagkasala po tayo, anong nararamdaman natin? Kapag na-recognize natin yung pagkakamali natin at handa tayong magbago by doing forgiveness sa mga pagkakamali natin, pakiramdaman natin sarili natin. Ano ba yung pakiramdam natin? So, every mistake na nagawa natin, there is a lesson na dapat natin matutunan. Kung bakit by doing a forgiveness, that's the only way na i-illuminate niya yung darkness and to bring back you into the light.
Dahil natututo ang isang individual na tao sa bawat pagkakamali. Kaya sana po each of us will learn on how to understand our own feelings. Para meron po tayong awareness sa darkness at sa light energy habang tayo ay nabubuhay. Kung may enough knowledge ka kasi, you still, magkakamali ka man, ay kaya mong ilipapagyan yung energy mo. Dahil as a human, hindi po tayo perfecto. We are gather a knowledge and understanding sa bawat pagkakamali natin. But hindi ibig sabihin na ulit-ulitin mo yung pagkakamali mo. Every mistake natin, may lesson to learn. Kung bakit once you learn a lesson, ibig sabihin, hindi mo na uulitin. Kaya po, the more kasi you learn from your mistake at naitama mo yun, doon mo na nami-maintain yung sarili mo into the higher energy level. Na doon ka na, kumbaga, you will have enough knowledge kapag maubos mo na yung mga pagkakamali mo, kung naitama mo lahat ng pagkakamali mo from the past, andun ka na lang magstay in the present time. Tapos doon ka na lang, babantayan mo na lang yung present time mo kung kailan ka magkamali at itama yun. So, that is the deep knowledge and understanding ng sexual pagdating sa field of spirituality. Okay lang naman na meron ka pa rin sexual desire, pero gamitin mo siya ng katamtaman lamang, hindi yung labis-labis ang pangangailangan.